Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman yung lingkod para pagsamahan natin ng isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang sa inyo lagi nabangan at sinusubaybayan at pinakamalang Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng soulmates natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nag-aabang, nakasuporta, nagbibigay ng nakakataba sa puso, nakakomento, lalong-lalo sa ating masisipag na overseas Filipino workers or OFWs. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang tiwala at suporta sa ating mga returning viewers, new subscribers at sa mga hindi pa po nakasubscribe. Pag bago po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment kapag naka-resonate, and of course, click notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos na pagsasamahan. Sige, huwag na natin papatagalin ito. Ang ating pong reading yan isang bonus reading para sa ating mga nasa sign ng Pisces. Sige. Okay, that's it. Pisces, ulitin ko bonus reading nyo. Let's start. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan nyo po kami ng 10 cards para sa aming bonus reading for Pisces. Sa mga bago sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kukuha ng 10 baraha na siyang interpret natin ang mensahe para sa energy na ibibigay sa atin ng universe. Ayun, meron dalawang nahulog at kung makikita nyo, dire-diretso na kukunin natin ang 10 baraha. Okay, dire-diretso, tuloy-tuloy na natin kukunin ang 10 baraha para hindi tayo mag-shuffle at para hindi tayo ma-distract. Okay, at nakafocus tayo sa ating reading. Okay, para mabigyan ko kayo ng soulful and meaningful na tarot reading. Pag may nakikita po kayong parang binabalik ko, yes, hindi po ako kumukuha ng parang nagpapakita na card. Mas gusto ko po yung ang tawag dito ay talagang tumatalo, tumatalsik kasi yan talaga yung card na yan yung gustong talaga magpakita sa atin. Ibig sabihin, gusto talaga nila mapasama sa 10 baraha at dyan mostly nakaka-resonate kayo. Okay? Dalawa na lang. Tulad nito, hindi ko to kukunin. Dalawa na lang, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 2 cards for our bonus reading. Tulad nyan. Pabalik ko yan. Last one. Kunin ko nga ito ng papakita para sa ating bonus reading ng mga Pisces. Okay, Pisces, kompleto na yung 10 baraha. Okay, lagay natin dito sa gilid. Let's double check. Let's count your cards and simulan na natin ang yung bonus reading. I know you're so excited. I'm so excited too. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kompleto. Ilatag natin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it. Okay? Sige, Pisces, bonus reading mo. Simulan natin sa yung opening card. Oh, 5 of Wands. Pisces, most of you are parang litong-lito. Ang daming mga bagay na tumatakbo sa isip nyo sa buhay nyo ngayon. It seems that you really wanted change. Parang may gusto kayong baguhin, may gusto kayong tapusin, may gusto kayong pasukan na gustong isang bagay na di nyo magagawa because of these confusions, parang mga kalituhan kung alin ba talaga. You are asking for a sign or you are waiting for talagang perfect symbols or parang message from the universe kung alin ba ang tama dito. It seems that itong 5 of Wands ay napapakita lang na parang ang daming gumugulo. Daming gumugulo sa isipan nyo. Sige, Pisces, tingnan natin. Pangalawa, ayan. Pinapatunayan ng pangalawang baraha na 3 of Swords. It seems that aside from sa mga gumugulo sa isipan mo, Pisces, parang nasa estado kayo ngayon na parang may kalungkutan talaga. It seems that hindi naman talaga siya totally na parang grabe, but kasi 3 of Swords parang may kumikirot sa puso mo. Maaring ito ay dahil epekto nitong mga kaguluhan sa isip mo, parang you are being lonely or parang naapektuhan ang iyong nararamdaman kasi you really wanted this thing to happen. Gusto mo mangyari yung bagay na yan, but seems na parang walang malinaw so far, walang malinaw ngayon na nakikita ka na mag-work ito para sa iyo. Okay, that's why ito yung nararamdaman mo ngayon. 3 of Swords, parang there's something wrong. Okay, na naapektuhan rin ang iyong emotions. Pangatlo, Pisces, High Priestess. Okay. High Priestess, the universe is telling you, Pisces, to please follow your instinct, follow your intuition. Yan lang ang tanging makakatulong sa iyo.
Kasi baka mamaya may mga kutob ka, malakas ang intuition mo, yung instinct mo, pero hindi mo sinusunod. Tumataliwas ka dito or parang kinokontra mo siya. That's why the thing that you really wanted is not working on your way. Okay, ibig sabihin, this High Priestess card ay pinaparating sa'yo na mensahe ng universe. Sundin mo kung anong nasa puso mo, kung feeling mo ito talaga, that's it. Yan talagang sundin mo. Talagang kung yan talagang gusto mo, and kung kutob na kutob mo talaga, ibig sabihin yan talagang instinct mo, yung intuition mo, hindi yan magkakamali. Okay? Yan yung sundin mo. Huwag mong sundin yung advice ng ibang tao. Huwag mong sundin yung kung sino man mga suggestions, comments ng mga tao sa paligid mo. It's you. Okay? Yun yung intuition mo ang dapat mong sundin, at yan yung dapat yung pagbasehan mo ng iyong decision. Okay, Pisces? Pangapat, balancing, monitoring, keeping track of your finances. Okay. Maaring isa din dito sa nakakagumugulo sa isipan mo ay maaring may kinalaman din sa pera. Nakaka-apekto rin sa kalungkutan mo, may kinalaman din sa pera. It's because maybe lately, there are some of you na parang hindi na balance eh. Parang hindi masyado natimbang ang pera, ang finances. Maaring naglabas kayo ng malaking amount of money, or there are some of you na parang nagpautang, nag-invest, or kung ano man, tas parang so far hindi naman siya totally failed pa, pero yung iba nag-failed, pero yung iba talaga mostly nakikita ko dito parang hindi pa nakikita yung balik. That's why you are worrying, parang medyo kinakabahan ka, you are parang medyo kinakabahan, nagwo-worry ka kung makukuha mo ba ito, or magiging mabuti ba yung resulta, or magkakaroon ba siya ng positibong resulta. Okay? Tingnan natin. Panglima, Pisces, o Queen of Swords. Since facing na siya sa right, ibig sabihin, since Queen of Swords is all about, nakikita ko dito is lesson learned. Kasi nakatapat na siya dito, ibig sabihin, kung ano man ang nangyari ngayon, kung maaring hindi man talaga ito, kung nakikita mo parang malabo na makabalik pa, or maging maayos ang lahat para sa iyo dito sa bagay na pinasukan mo, investment, business, pinautang mo, maaring hindi pa makabalik, i-clear mo na yung isip mo dyan sa mga tumatakbo sa isipan mo, mga doubts, mga gumugulo sa isipan mo, dahil kunin mo na lang daw kung ano natutunan mo doon, Pisces, and on the next time, sa mga susunod na panahon ay i-apply na kung ano man natutunan, or talagang yung mga lesson ay talagang kailangang mag-instill sa isipan mo na hindi mo na siya gagawin by doing everything, especially yung desisyon na may buong talino, buong pag-iingat, research, hindi basta-basta go lang ng go, hindi basta-basta magtitiwala, kasi after all, this world is full of liars. Sinasabi ko, trust no one, only trust yourself, and trust the universe, trust the Lord, kasi sa mundo nito, sa mundo ngayon talagang, yes, merong iilan, talagang bibilang sa daliri natin ang mga taong mapagkakatiwalaan, but all in all, talagang ang daming mga manloloko. Pang-anim, o Queen of Cups. O yun, Queen of Swords, nakatapat dito, learnings. Since Queen of Cups ay nakatapat pa doon, here you are, talagang katapat pa siya doon sa 5 of Wands na sinasabi ko mga gumugulo sa isipan mo. Here you are carefully watching, observing your plans, laying your options, talagang tinitingnan mo mabuti kung ino-observe mo yung mga bagay na ipinunla mo, or talagang pinag-investan mo, yung pera mo, yung career mo, talagang, ayan, minomonitor mo talaga siya. But, kasi, ang daming magumugulo sa isipan mo, it seems na baka mamaya, parang maligaw, or iligaw ka ng itong mga confusions mo. That's why this Queen of Cups is just showing na kailangan talagang maging maingat sa mga gagawin sa mga susunod na panahon. It's because here you are, yes, parang nagbabantay ka na lang ng wala. Tinitingnan mo pa rin, nag-e-effort ka pa rin, at tinitingnan mo, minomonitor mo pa rin ang lahat. But it seems nga dahil parang hindi siya mag-work on your way. Okay? Kaya, bibigyan ka ng chance. Every day is a big chance for you, Pisces, na talagang sa susunod, magiging maingat na talaga. Okay?
Oh, ayan oh, pampito, magkasunod talaga sila. Tingnan mo. Ano ibig sabihin naman ito? Ayan, here you are observing the world, or talagang hawak mo yung mundo, or things that you are talagang carefully, parang actually nananahimik ka nga, Pisces eh. Tahimik lang. Yung iba, walang alam yung mga tao sa paligid mo, walang alam yung mga kaibigan mo. There are some members of the family na nakakaalam nitong bagay na pinasok mo, or itong bagay na sinimulan mo, or this thing that you are dreaming of. But ngayon, parang hindi rin nila alam na parang malabong mangyari ang lahat. Parang hindi mag-work on your way. That's why you are here, nakatanaw sa malayo. Okay? Nakatanaw ka sa malayo na parang, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Okay? And sinasabi ko pa ulit-ulit na kailangan mong kunin talagang, kailangan mong, lahat ng bagay na yan nangyayari, it's because the universe wants us something to be learned. Kailangan may matutunan kayo, Pisces, sa bagay na yan, okay? Pero hindi yan yung katapusan ng mundo mo, hindi yan yung katapusan ng lahat para sa iyo. Kumbaga, that's part of the exam, or the test para sa iyo ng universe, okay? Huwag kang kabahan, huwag kang matakot. O, ayan o, may Ace of Swords na lumabas. Oh, there will be always a new beginning. There will be always a new chance na ibibigay sa universe. Kaya huwag kang mag-worry. Kasi nasabi ko sa iyo, yung mga tumatakbo sa isipan mo, mga pagkalito or mga doubts, confusions, it's just you clear it, because the universe is giving you a chance every day. Sa bawat pagising mo sa araw-araw, that's another chance. Okay? And ang kailangan mo lang gawin kapag binibigyan tayo ng chance ng universe is, of course, iwanan, kalimutan yung mga nakaraan, yung mga bagay na hindi maganda na yung ginawa, kaya naging reason siya na nag-fail ka. Maaring hindi ka masyadong nag-research, hindi mo masyadong talagang inalam muna. Well, let's iwan na yan. Sabihin, kung sa susunod, kailangan mo nang mag-research ng maayos, kilalanin mo na yung taong pagtitiwalaan mo, na paglalagakan mo, or everything. Kasi marami namang mga paraan na ngayon para malaman kung sincere or genuine or legit ba yung mga bagay na pinapasukin natin. Okay, Pisces? 9 card mo, 9 of Swords, okay? Ayan o, nakatapat sila ng 2 of Wands, 2 of Pentacles, pera. Dahil hindi mo na to, di ba sinabi ko dito kanina, hindi mo na balance. Kailangan parang meron yung 2 of Pentacles, hindi mo na balance yung pera. Talagang meron kang pinautang or ininvesta na talagang hindi nag-work on your way. Kaya di ba sinabi ko, in the future, kailangan balansehin. Yan yung nag-cause sa'yo, Pisces, nitong mga nakaraan ng mga worries, mga sleepless nights, mga bagay na akala mo talagang yan na yung end para sa'yo. Yes, of course, that is money. Pinaghirapan mo yan, pero wala tayong magagawa dyan. Nangyari na yan. Okay? Andyan na yan. Hindi na maibabalik yan. Okay? But if you continue to dwell on that past, na talagang hindi ka mag-move on, hindi mo tulungan ang sarili mo na i-cut off na yung mga thoughts, magsimulang i-recalibrate ang yung pag-iisip into a positive one, well, walang mangyayari. Diyan ka magtudwell. Tutuloy-tuloy ang sleepless nights mo hanggang maapektuhan ang health mo, mental health, emotional, physical, everything. Bahala ka, Pisces. I'm not saying na madali lang, ganun lang kadali sabihin na mag-move on, mag-heal. But yes, I understand you. Pero kung ako sa'yo, kailan pa kung hindi mo sisimulan? Okay? 10th and last card mo, Pisces, ayan Ace of Cups. Ace of Sword, Ace of Cups, it means that there is always a new life, a life full of surprises na parating sa iyo. This is Ace of Cups. Cups is long-term goals, careers, ambitions in life. What does it mean? Talagang you will always be given a chance. Talagang lahat ng mga plano mo, talagang susubukan mo. You will be given a chance by the universe para subukan yan. Okay, there's always a room for trying. There's always a space for taking risk, or talagang bibigyan ka lagi. There's always a chance. Walang, hindi ibig sabihin nag-fail ka ngayon, that's it, tapos na. Ma-judge ka na, wala na, failure na ang forever mo. No, Pisces, that was just part of the being part of the process of your growth, maturity, and learning sa buhay mo. Kasi kapag nakuha mo na, dumating na tong perfect timing para sa you could ace it without any thoughts, without any confusions, kasi kayang-kaya mo nang harapin ang lahat ng walang takot at walang pagdadalawang isip, because napagdaanan mo na ang lahat at marami kang natutunan at in-apply mo ito during that time na naguguluhan ka sa buhay. Okay, Pisces, malinaw ba ang ating reading? And I hope, I am pray na maraming nasa sign ng Pisces ang makapanood nito ngayon at magtulungan natin sila na mabigyan ng soulful and meaningful na tarot reading dito lamang sa Renzo Tarot Channel. I am so thankful. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal sa ating channel. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. Yun ang pong hingin kong tulong sa inyo. And kapag hindi pa po kayo
Ayun, at kapag nakaresonate po pala kayo, mag-comment kayo, mag-like, i-share nyo po sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig rin sa tarot reading. Don't hesitate to recommend our channel para mas lumago po ang ating channel at mas marami tayong soulmates na matulungan na mabigyan ng soulful and meaningful na tarot reading. Hanggang sa susunod nating pagsasama, walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal, mag-iingat kayo lagi. Pinakamahal kong soulmates, nasa mga kayo naroon ngayon, God bless us all.